Iwasan ka, ay, gano'n yung gano'ng pagtingin, ay, sino ka? Gano'n yung masakit yun, yung mga non-verbal. Hindi nila masabi na ganito ka, pero iniiwasan ka. Osteogenesis imperfecta o brittle bone disease. Ito ay isang kondisyon ng buto na madaling lumambot na kalaunan ay madaling mabali. Yan ang kondisyon ni June nung siya'y ipinanganak. Sapat din yung pag-aaral ko na hindi ako nakakapasok sa school dahil nga lagi akong nasa hospital noon. Ang pinakamatagal kong pag-stay sa hospital ay 2 weeks. Naka-confine ako. And then pag uwi ko naman, naka-plaster ka sa buong paa ko. Hindi ako makalakad noon. Nakahiga ako lagi noon. Plus yung pag gumaling yon, hindi na talaga magpa-practice ka pa maglakad. Malungkot kasi una-una, hindi ka nakakapaglaro eh. Hindi ka nag-grow bilang bata. Normal bata na maiinggit ka, bakit sila nakapaglaro? Natatanong mo na siya, bakit ako ginawang ganito? Bakit sila normal? So bakit yun yung mga limitation na nakita mo na salat ka? Sa kabila ng kanyang kondisyon, nagsumikap naman si June na itaguyod ang kanyang pag-aaral. Sa ganitong sitwasyon siya nang makatagpo ng isang missionary. Tanggapin mo si Kristo na sarili mong tagapagligtas. At it might happen to you miracles. Might na baka gumaling yung paa mo na kung mananampalataya ka sa Kanya. Parang nagkaroon ka ng relief, tapos naging magaang, no? Naging magaang yung pakiramdam mo. Do second year high school pa lang ako noon. After the second year, wala nang bali na nangyari. Nagulat nga ako eh. No fracturing. It opens a lot of floodgates para at least magkaroon ka ng hope. Para makita mo na meron palang hope sa Diyos. Unti-unting binago ng Diyos ang buhay ni June. Naging aktibo siyang choir member at sa iba pang ministry sa simbahan. Nang siya ay makatapos ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, panibagong pagsubok ang kanyang kinaharap sa paghahanap ng trabaho. Doon na ako dumanas sa maraming discrimination. Kasi yung word na pleasing personality with a minimum height of 5 something, pagpasok ko pa lang dyan, either pagtawanan ka, sino to nag-a-apply sa'yo, nag-a-apply sa atin. Hindi naman sumuko si June. Naging volunteer public information officer siya at kalaunay nakapagtrabaho bilang cooperative development specialist sa isang kumpanya. Empowering people economically, teaching them to be empowered na para buhayin sarili nila. Tapos hindi mo nililimitahan yung serbisyong binibigay mo. Kumbaga hindi ka nagdadamot ng kakayanan mo. At taong 2008, nakasal si June sa kanyang asawang si Elma at biniyayaan sila ng 4 na mga anak. Napakasaya, di ba? Meron ka ng nilalaro na anak na nung unang pinanganak yung aking panganay para ako nakatayo sa alapaap. Dito ka ulit magsisimula sa pamilya mo ng pagtuturo, paggagabay, pagde-develop, at komunikasyon sa kanila. Dagdag pa rito, layon din ni June na maibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa kapwa niyang person with disability o PWD. Counseling kasi yung ginagawa namin ni Mrs. sa mga parents ng mga katulad namin ni anak. Kasi naranasan namin ni Mrs. na magkaroon ng anak na gano'n. We share the knowledge that we have in caring of those children na mga katulad ng sakit namin. Sa mga naranasan ni June sa kanyang buhay, ito ang kanyang natutunan mula sa Diyos. I come to God. Hulugod lang ako, kaibigan kong Panginoon, kaibigan kong Ama, Diyos, Jesus, nandiyan ka lang. Samahan mo lang ako, okay na sa akin. Yung kapit ng naiyak ako. Masarap siyang kasama. I'm June Herrero, fearfully and wonderfully created by God.